kababayan, inakusahan ni Spokes Harry Roque na miyembro ng sindikato si Ma'am Shi. At syempre siya ang unang ginang, the First Lady, tinitingalang babae sa lipunan, huwaran supposedly, kaya lang may mga videos ito na talagang mataray, no? Maldita. Parang ang maledukada eh. Abogada yan eh. Tapos teacher pa, profesora. Pero yung behavior talagang alta na matapobre. Siguro dumanas nga, hindi naman pwedeng i-blame na lang yun sa kanyang past kung bakit ganyan siya mag-behave. Maybe hindi lang siya na-disiplina ng magulang niya nung kabataan niya. Maldita eh. And maybe may insecurities, di ba, no? Si Butod ang queen, sabi. Posible, kasi sino pa ba ang pwedeng lumamang? Sino pa ba ang pwedeng maging reyna? 'Di ba? Alangan namang si Alice Guo. Alice Guo? Or maybe si, sino ba? Sino pa yung pwedeng maging reyna? Si Sisa Virus kaya? Sino kaya ang posibleng maging reyna kung meron man pong mga mafia or sindikato sa Pilipinas? So Ma'am Shi, magtatanong kami kasi nga nung nakaraan may nakausap tayo na may nakidnap na Korean sa Pilipinas at mukhang nagpiyansa ng 25M according sa ating puting hito. And hindi na pinakiusapan ng mga kaibigang Pinoy yung pamilya ng Korean na nagbayad ng ransom na magpa-interview sa media, ipa-media, umayaw na. Kasi syempre, baka kasabwat eh yung mga, I mean, sip-sip ang media, no? Although bumabatikos, pero baka mamaya magtimbre. Hindi na kasi, hindi mo malalaman kung sino ang mapagkakatiwalaan mo, baka mamaya, 'di ba? Magpapa-interview ka, magsiset ka ng lugar, petsa, oras, tapos may dumating pala doon ng mga goons or what, o kaya may sniper. Or maybe nagtimbre yung reporter or journalist, di ba? Sa palasyo ng mga ahas na sabihin, "Uy, may interviewin kami, yung Koreano, ganun, ganun, masisira ang pangalan nyo nito eh. Wag mo na interviewin. Kailangan may media blackout, magkano kailangan mo." Pwedeng ganyan, di ba? So, may mga sindikato na sa Pilipinas. Ang nakakalungkot, hindi lang mga Pinoy to. May mga naririnig tayo na Indian nationals ang mga mafia sa Pilipinas. Even Koreans. Kaya nga parang na-target ang isang Koreano at nakidnap. Kaya lang hindi yan binalita. Alright? Alam to ng ilang mga Duterte groups na may nakidnap na Koreano. And nagbayad na lang sila and sana nga huwag maulit. Kasi they are supposed to expose this. Lalo ngayon, di ba, ang pangit ng balita against the Philippines, yung Bondi Beach ng Australia, ng Sydney, di ba, nang bangbang doon yung mga Indians din? Oh, Indiano rin. Nang bangbang yung mag-ama, napatay yata yung isa sa mga nang rat-rat doon sa beach, Bondi Beach, Bondi ang spelling, Bondi. So, may ang sinasabi ng international media, nag-train daw sa Pilipinas yung mga Indiano na yon bago dumiretso ng Australia. Kasi nakita yung itinerary na dumaan muna ng Pilipinas at kinakaladkad nga ang Davao. So parang gusto pang ibintang sa mga Duterte kasi parang nag-stop over sa Davao yung nang bangbang sa Australia na balitaan nyo. Maybe I have to find a news about Bondi Beach para hindi lang ako ngak-ngak din eh. Sabihin fake news peddler tayo, no? Dali ha. Nagsalita dyan si Baste, mga kababayan. Maybe yung post ni Baste, yung puntahan, yung Bondi Beach na lang. Oh. Kasi, ganun eh, nag-stop over nga raw. Oh, eto. Ayun, may video pa mga ating. Video appears, oh my God, OMG, huwag na yun, baka ma-strike ako. Ayan. Mga suspect sa Bondi Beach sa Yauteng unang bumisita sa Pilipinas, sabi ng Bureau of Immigration. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na naunang bumisita sa Pilipinas ang mag-amang suspect sa Yauteng sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, dumating sa bansa sina Sahid Akram, 50 taong gulang, at Navid Akram, 24 na gulang, 24 years old na lang. Hirap managalog, ang haba. Mula Sydney noong November 1st, 2025 at iniulat na sa Davao ang kanilang huling destinasyon.
kinakalat ka ng Davao. Kaya nag-react si Baste dito, yan na naman kayo. Ganun. Umalis naman ang dalawa ng bansa noong November 28 sa rutang Davao patungong Maynila. Galing Davao, nagpunta ng Maynila. Baka sa Maynila nag-train. Sino nakatira sa Maynila, lalo sa Palasyon Mga Ahas? Kilala to ng Indiano na dikit kay Mams, no? Yung na-involve sa PIDEA leaks. Right? Umalis naman ang dalawa ng bansa noong November 28, 2025 sa rutang Davao patungong Maynila. Okay, bago muling bumalik sa Sydney. Okay, yan. Ayan, barilan doon mga ating sa Bondi Beach. Nagtakbuhan yung mga tao. Ba't pinagtatawanan? 16 kasi katao mga kababayan ang natigok, no? So hindi to laughing matter. Tapos nag-react na ang AFP, wala daw training capability para sa malay natin. Nag-deny na kasi ang administrasyon ni Ngiwi dito. Wala daw kapabilidad para sa malakihang atake. Mag-ama lang yun Tsaka Diyos ko mga ating kuya, ang Pilipinas, maya't maya may binabalita na may mga nahuhuli na sasabat na droga, milyon-milyon. Alam nga namang droga lang ang illegal na ginagawa sa Pilipinas. Baka nga meron talaga 'Di ba? Lumalakas ulit ngayon. Wag naman sanang makabalik-balik ulit yung katulad nung nangyari sa Marawi, mga ating. Kaya nagkaroon ng 'di ba, Marawi siege dahil naupo si Ngoy-Ngoy ay lumakas na naman ang grupo ng mga Tewo, alam niyo na, Tewoista. Dahil nga inutil, mas inutil na nakaupo ngayon mga ating. Anyway, going back kay Spokes Harry Roque. Ayan idinawit ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque si First Lady Liza Araneta Marcos. Kaninang 7 hours ago lang 'to mga kababayan. Sa pagsasabing may mga larawang lumutang sa Facebook na abogado ito ng mga pogo. Si Ma'am Shi daw abogado ng mga pogo. Ayon kay Roque, pinapatunayan ko yan dahil bagamat malapit ako sa mga Chino, never ako talaga nagkaroon ng mga kliyenteng big time na mga Chino kasi lahat ng mga Chino na namumuhunan sa Pilipinas karamihan, pogo ay kliyente ni Liza Araneta Marcos. Yung mga big time na in-check. Kung naalala, di ba may si Ma'am Shi, meron siyang kind of a office and business or bukod sa law firm nila na apat sila na mga apelyido, Marcos, Ochoa, basta apat yun na apelyido May law firm yan si Ma'am Shi. Tapos meron siyang First China Philippines kuning Association Eklabu business dyan sa BGC na isinaran niya nung naging unang ginang na siya. Alam niya na magiging busy siya ng malala. So, close na yung kanyang First China Philippines Kinemilatik. Maybe hanapin ko para naman na ipapakita ko sa inyo. No? Teka. Ano nga? Tingnan ko kung mahanap ko. Sandali. Sana mahanap ko. Chinese kineme ito Meron siyang negosyo mga ating na puro mga in-check yung kanyang ka-tie-up. Mahirap hanapin. Teka Wala, ang hirap hanapin. Siguro mali lang yung mga keywords natin or wala ng online online presence yung kanyang negosyo na bonggang-bongga. Basta may ganon. At saka yun yata yung mga in-check na
kliyente ni Ma'am Shi or maybe kanegosyo ni Ma'am Shi, yung nagbibigay noon ng mga PPE, naalala nyo? Yung mga dinodonate-donate ni Taning na mga, ano ba yan? Personal protective equipment thingy. Yung, nung panahon ng pandemic, yung mga PPE, mga face mask, yung full body suit, ganan, gloves, yung mga essentials noon na personal protective equipment. Yun, di ba? Oh, most ang law firm, alam na alam ni Ate GQ. MOST. Yun. Tama ako sa dalawang apelyido. Di ba yung mga PPE? Nagtataka tayo, bulto-bulto meron si Tanay. Mukhang galing sa mga kay Ma'am Shi or sa kanyang mga kanegosyo. So, bakit binubulgar ni Spokes Harry Roque si Ma'am Shi as part of or reyna ng pogo or reyna ng mafia or sindikato? Right? Bakit kaya? Ang katotohanan po, may mga larabang lumutang sa FB na ang tunay na naging abogado ng mga pogo ay hindi naman illegal ang pogo. Ginagawa lang nilang illegal, mga ating. Ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa umano'y abogado ng mga pogo ang First Lady. Ayan. Mga big time na mga in-chick na mga negosyante sa Pilipinas ay kliyente at maybe kasosyo ni Ma'am Shi. Bakit sinasabi to ni Spokes? Dito yan nagmula dahil si VP Sara nga ay pinagbibintangan na reyna ng pogo or tumanggap ng mga bilyon-bilyong pera galing pogo, mga kababayan. Pakinggan natin yung balita, ha? 'Di ba may yung whistleblower, yung sino ba si Madriaga, na tinawagan daw ni Madriaga si De Lima kung kinontak ni Madriaga si De Lima, yung ano pangalan ng Madriaga? Ramil, right? Ramil Madriaga. Yung whistleblower, paano niya natawagan si De Lima? Paano niya na-contact? Alam niya ang email, alam niya ang phone number mula sa kulungan? Wala bang nag-provide? Walang nagbigay? Or maybe it was De Lima who initiated the conversation. Or binisita niya talaga personal nung nalaman niya yung Madriaga yung kung ano man. Kasi inaakusahan nga ni Spokes Harry Roque na yung Madriaga yung inutusan na gumurgur, 'di ba, kay VP Sara o yung grupo ni na Madriaga. Nasa loob ng kulungan, baka hindi ma-execute ang balak na pagpapatumba sa Vice President, mga ate at kuya. So, kinausap na lang, ituloy natin ang plano. Kung gusto mong makalaya, ay mag-testify ka laban kay Sara Duterte. Let's listen to this, mga kababayan, sa balita. Dito yan. So, kumbaga, ang kiniklaim ni Spokes Harry Roque, pinagbibintangan nyo si Sara Duterte na nakinabang sa pera ng pogo or ang mga pogo, mga Chinese pogo operators and the businessmen or mga may-ari ng pogo ng mga inchik ay, 'di ba? Ay nagbigay ng bilyon-bilyon kay Sara Duterte. Sino ang totoong kaibigan ng mga pogo owners na 'yan? Something like that, no? Sino ang reyna ng mga 'yan? Hindi naman illegal ang pogo, So, itong mga sindikato, ito ba yung mga inchik lang? Kasi ang ilang pogo, mga kababayan, operational pa. Parang inagaw lang. Yung ibang inchik nagsipaglayasan ng Pilipinas. Baka bumalik na sa mainland, pero may mga iba pang operational pa rin na pasikreto. Kasi yung ibang mga buildings dyan sa Pasay, yung papuntang MOA, Mall of Asia, nakikita pa ng mga taga riyan na may mga ilaw. Yung dating mga building ng Pogo dyan, malapit yan sa Rojas Boulevard papunta rin ng MOA, may ilaw pa raw sa gabi. At mukhang nag-ooperate pa. May mga tao pa raw sa loob. Okay, yung iba pinaltan na ng kunwari ibang opisina na ng gobyerno, yung dating yung dating lugar kung saan nag-ooperate ang Pogo or kung saan nagre-rent ang Pogo. Pero tuloy pa rin, mga ating. And maybe ang operation ay hindi na offshore. Sa Pilipinas na, yung mga online gambling na Pilipino ang naglalaro, baka dyan na, baka yun na ang pumalit. Anyway, let's listen to this news na kung saan pinagbibintangan si VP Sara na reyna ng pogo or something. So, sino talaga ang reyna ng kasamaan sa Pilipinas?
Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Ang revelasyon, suportado umano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ng bise. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Submitted na sa Taguig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni nooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area na sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person. Bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. React lang ako ng mabilis. 4 na duffel bag. So, kung ang isang maleta ay nagkakalaman ng 40 million, ang duffel bag, kahit papaano hindi nalalayo sa laki ng isang standard size ng maleta. So, around 20 to 40 million. Yeah, more or less. Tapos 4, so mga, sabihin natin 100 million yung sinasabing dineliver na 4 na. Ay, Diyos ko, parang gumagaya sa kwento ni Zaldico. Wala. Ang konti naman. Apaka-konti. Ayun kay Zaldico, 1 billion ang delivery, 500 million ang delivery. Limpa. Ito, 4 lang. Mahinang nilalo. Anyway, let's continue. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa pogo at drug dealers. Katunayan, nakakapag-alala mga kababayan. Meron pala siyang isip na hindi yung literal ha. Meron siyang Inday Sara, ano yun? Supporters Kineme. Inday Sara Pilipinas yung letter P. So, mga ating tinatrabaho talaga ang mga Duterte sa simula pa lang. Tama? Si Martin Romualdez ay campaign manager ni VP Sara. And nahuhulihan siya ng picture na talagang inoobserbahan niya ang Vice President. Parang binabantayan niya ang diskarte at kilos kasi alam ni Martin Romualdez, kasi may ambisyon si Martin Romualdez, di ba, na maging presidente ng Pilipinas. So, inoobserbahan niya na ito ang magiging karibal ko, balang araw, o sakaling tumakbo ako, pwede ko itong maging katunggali. Kasi Vice President ang tinatakbuhan nito ngayon nung mga 2022 pa, nung campaign period. So, pwede itong magka-interest kasi one step closer to presidency, gusto ko maging presidente, so makakalaban ko to. Inoobserbahan na kung paano mag-speech si VP Sara, kung paano mag-inject ng sense of humor, kaya siguro si Tambay mga, 5,000 pesos cash! At 5 kilo bugas!
Kaya may gano'n-gano'n din si Martin Romualdez, hindi naman siya makamasa. Ay mga elite kasi yung mga 'yan, 'di ba? Hindi naman marunong makibagay at lumapat at hindi nga bukal sa kalooban ang pinagagagawa. So tinatrabaho na ng matagal. Biro mo meron siyang grupo, mga kababayan, na supporters ni VP Sara, right? Na may mga supporters ni VP Sara na tumutulong sa candidacy. Pero kaya nga nakakulong kasi mga manggugurgur. Meron siyang grupo ng manggugurgur. VP Sara, mag-ingat ka. Feeling ko matagal na kayong tinitiktikan eh. Matagal na kayong tinrabaho. 'Di ba? Biro mo may grupo siya and they are pretending to be supporters. Tapos hindi kayo naniniwala na may mga double agents, na may mga vloggers, may mga politiko, may mga organization na peke, na nagkukunwari lang na Duterte supporters pero ginagamit lang yung popularity ng pamilyang Duterte para magkapera, para maging mata. Ito pala oh. Kasi nung, 'di ba, nung sumingaw ang baho or nabulgar na may mga double agents or may mga traidor or may mga tiktik. Right? Sino yung mga unang nagsalita niya? Sina Maricar Serrano, sina Van Ibiernas. Nung nagbulgar sila ng double agents, in-echo namin, may mga nagsipag-react. Ay, hindi nakakatulong yung mga sinasabi niyo na double agent. Nakakakos kayo ng panic. The group of this man is worse than double agents. Hindi lang sila tiktik na magchuchucho sa kalaban ng mga Duterte, willing pang gumurgur, mabuti nakakulong. So matagal pinagplanuhan mga kababayan. So ang tanong, si VP Sara ba ang reyna ng pogo at reyna ng mga drug lords? Isang public servant na willing magpa-drug test anytime? Or sina Ma'am Shi at ang asawa niya na takot at umiiwas pag-usapan ang hair follicle test? At mukhang nakikipag-alyado na hindi lang sa mga sindikato, kasama na ang mga kakamping na dumidikit kina Madriaga or gagamitin si Madriaga, plus mga tewowista, at saka bakit tinotolerate ng Ngiwi administration ang proliferation ng droga, ang paglala ng krimen, ang mga kidnapping nangyayari, bakit wala siyang tinutugis? Even ang corruption. Trilyon ang kinurakot sa flood control pa lang. Wala pa yatang nasusoli. May billion na bang naisoli? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.